Tara na't magluto. Matagal mo na bang hinahanap yung recipe ng ganitong pang-topping sa kakanin? Ngayon po, yan ang gagawa natin ng detalyadong video. Mula umpisa hanggang matapos po itong ating pang-toppings, naka-medium heat lang po yung lakas ng apoy natin dito. At nagumpisa po yung pag-ooras natin mula po nung nilagay natin yung ating coconut cream or kakanggata dito po sa ating kasirola. Sa puntong ito, 5 minuto na po yung nakakalipas mula nung nag-umpisa po tayong magluto. Then pansinin nyo na po yung pagbabago dun po sa ating coconut cream. Medyo may namumuo na po. Dito na po natin ilalagay itong ating brown sugar. Haluin, then takpan po uli. Babalikan po uli natin ito after 5 minutes. Total of 10 minutes na po ngayon na nakakalipas mula nung nagsimula po tayong magluto. Tunaw na po yung asukal at dito po tuloy-tuloy na tayo sa paghahalo hanggang sa makuha na po natin yung tamang lapot nito. Sa puntong ito, nakaka 15 minutes na po tayo. Konting-konti na lang, after another 5 minutes, magiging ganito na po yung pinakalapot nito. Patayin na po yung apoy sa ating kalan dahil habang lumalabig pa ito, mas lalapot pa at mas kakapal na po yung pinaka-texture. At heto na nga po yung madalas pang toppings natin sa mga bibingka at pwedeng-pwede rin po sa iba pang kakanin. Gamit lang ang 2 sangkap at napakasimpleng proseso, kayang-kaya po natin itong gawin. Ang importante lang po, tandaan nyo yung lapot bago nyo po patayin yung apoy ng inyong kalan. Reminder nga lang po pala, ang oras po ng ating pagluluto ay didepende pa rin po kung gaano karaming pang toppings yung atin pong gagawin. Tara na't magluto. Tipid sa budget pero hindi sa lasa, walang condensed milk, walang evaporated milk, ganyang klase po ng maha pero napaka-firm yung ating lulutuin ngayon. Sa pinakasimpleng proseso, pagsasama-samahin lang po natin sa isang kawali or kasirola lahat po ng ating mga sangkap. Maaga ko pong binili yung kakanggata kaya medyo buo po ito at nanggaling po ito sa rep. Haluin lang po nating mabuti bago po natin ito isalang sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-low to medium heat. Huwag niyo pong pakalakasan yung apoy dahil ayaw naman po nating maluto ito ng biglaan at hilaw naman po yung ating cornstarch. Kapag na-reach nyo na po yung ganitong consistency, patayin na po yung apoy. I-grease mabuti yung ating pan na pagsasalinan, kakasya po itong ating maha recipe sa 14 inches na bilao. I-flatten bago po palamigin, optional na lang po yung paglalagay ng toppings, pwede pong grated cheese or latik. At heto na nga po yung ating maha blanca na kahit hindi nga po tayo gumamit ng condensed milk at evaporated milk, napakasarap pa rin po nito. Yung creaminess po ay kinuha naman natin doon sa ginamit nating powdered milk na mas mura kaya naman po pasok na pasok pa rin po sa budget, ganoon na rin po sa lasa. Firm yung ating maha pero smooth at malambot. Tara na't magluto. Malaki yung pinakabalot na papel dahil maliit lang po yung laman. Madalas ganyan yung mga espasol na nabibili natin. Kaya ngayon gagawa na lang po tayo nang masulit naman tayo sa ating pagkain. 2 cups na glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas, sangagin lang po natin. Over medium heat sa akin po, inurasan ko ito, inabot po ako ng 15 minutes. Then mag-set aside po tayo ng 1/3 cup nitong ating sinangag na glutinous rice flour. Sa isang kawali, maglagay naman po tayo ng 1 can or tig 370 ml ng evaporated milk, 1 cup ng coconut cream, kaunting asin at 3/4 cup ng asukal. I-mix mabuti, then buksan po yung apoy over medium heat hanggang sa ito po ay tuluyan ng uminit. Optional lang po yung paglalagay ng makapuno pero kung hindi available, gawin nyo na lang pong 1 cup yung inyong asukal. Ilagay na po natin ngayon yung ating sinangag kanina na bigas. Then dito po, lulutuin natin ito hanggang sa tuluyang ma-absorb ng bigas yung ating pong liquid. Inabot naman po ako rito ng 20 minutes. Yung atin pong pagsasalinan, i-dust po muna natin ng atin pong binukod na glutinous rice flour. Then saka po natin dito ipaplatan itong ating espasol. Tara na't magluto. Lalagyan rin po natin yung pinakaibabaw. Then kapag malamig na po ito, pwede na po natin itong ikat sa laki na gusto natin. At heto na nga po yung ating espasol. Madali lang naman pong gawin. Simple lang rin po yung mga sangkap. Kaya ano pa yung hinihintay mo? I-enjoy nyo na ito kasama yung inyong buong pamilya. At pwede nyo rin pong pagkakitaan. Tara na't magluto. Umagang kakanin ang ating lulutuin ngayon. Bukod sa napakasimple na, no oven needed dahil sa kawali lang po natin lulutuin. Pagsamasamahin lang po natin lahat yung ating 5 simpleng sangkap. If ever na wala or ayaw niyong gumamit ng condensed milk, palitan nyo na lang po ito ng asukal.
Then, i-mix lang po nating mabuti. Eight inches na pan po yung aking gagamitin. Dito po ako nag-melt ng ating margarine, kaya naman po well greased na rin po ito. Lutuin po natin magkabilaan ng 10 minutes over medium-low heat. Pero kung gusto niyo pong mas crispy pa, pwede niyo pong dagdagan yung oras ng pagluluto. Ito pa lang pong kaluluto nating bibingka ay napakasarap na. Optional lang po kung available naman sa inyo, mag-toppings po kayo ng grated coconut at grated cheese. At heto na nga po yung ating kasaba bibingka. Napakabango po ngayon sa aming kusina dahil po dito sa ating kakanin. Bukod sa napakasarap na, siguradong healthy pa. Kapag ako po yung kumakain nito, pinufold ko po nang sa ganon parang palaman po yung ating cheese at coconut. Tara na't magluto. Kung may 1 kilong malagkit na bigas ka dyan, pwede ka na pong magsimulang magnegosyo. After nating mahugasan, saingin po muna natin yung ating malagkit na bigas. Pwede sa regular na kaldero, pwede rin po sa gantong mga rice cooker. Sa mga nagtatanong kung pwedeng gumamit ng mga ready-to-use na kakanggata, yes, pwede po kayong gumamit ng mga nakakan or nakapouch. Over medium-high heat pakuluin, then ilagay po natin yung asukal. Ang magiging kulay po ng pinaka-outcome ng ating kakanin ay nakadepende po sa kulay ng ating gagamiting asukal. Tingnan nyo po ngayon yung pagbabago ng bula sa bawat pagkulo. Dito pa lang po malalaman nyo na kung dapat nyo na pong ilagay yung ating sinaing na malagkit na bigas. Kapag naging ganito na po, mapapansin nyo rin naman po na lalapot na ito, pwede na pong ilagay yung malagkit. Then, haluin lang pong mabuti hanggang sa tuluyan pong ma-absorb yung liquid ng ating pong malagkit. Dito po, isinalin ko po ito sa 500 ml na microwavable tubs. Yung pito po ay tig 400 grams at ito pong isa yung natira na lang po 275 grams naman po. At masasarap pa po ito kung maglalagay kayo ng latik. At heto na nga po yung ating makunat-kunat na biko na may tamang-tamang tamis. Ibinibenta ko po ito dito sa amin ng 70 pesos ang isa. Tara na't magluto. Sa pinakamabilis na proseso, simpleng mga sangkap, gagawa tayo ngayon ng ube maha. Tunawin lang po natin yung cornstarch sa tubig, then iset aside. Sa isang pan, pagsamasamahin lang po natin lahat ng iba pang sangkap, then haluing mabuti. If ever po na hindi available sa inyo yung ube condensed milk, pwede pong maglagay na lang kayo ng ube flavoring. Sa mais naman, pwedeng cream style corn or whole kernel corns or pwede pong dalawa yung inyong ilagay. Isasalang po natin ito sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-high heat. Kapag ito po ay kumukulo na, gawin na lang medium-low heat yung lakas ng apoy, then ilalagay na po natin yung ating slurry or yung ating tinunaw na cornstarch kanina. Pero make sure na hinalo po muna natin itong mabuti bago po natin ito ibuhos dito po sa ating mixture. Patuloy lang po tayo sa paghahalo hanggang sa makuha po natin yung ganito pong consistency. At mapapansin nyo rin po na nagsisimula na po itong kumulo. Patayin na po yung kalan, then isali na po natin ito sa ating bilao. Kasyang-kasya po itong ating niluto ngayon sa 14 inches na bilao. Kung gusto nyo po itong gawing negosyo, mag-costing na lang po kayo. I-flatten po agad yung pinakaibabaw dahil madali lang po itong mamuo. Then sa pinaka-toppings, nagtira po ako ng kaunti doon po sa ating whole kernel corns. Then naggadgad lang din po ako ng keso.